4:49 na po, magandang umaga, araw po ng Martes, 22 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na ang mga humahataw na balita. Mga opisyal ng Energy Regulatory Commission pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte. ERC Commissioners humiling ng patas na investigasyon sa umunoy korupsyon sa ahensya bago pagbitiwin sa pwesto. Dalawang prosecutor ng Department of Justice inilipat sa Visayas at Mindanao bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Affidavit ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa nakatakdang isubite ng Philippine National Police sa Department of Justice ngayong araw. Petition for contempt laban sa pamilya Marcos inihain sa Korte Suprema dahil sa umano'y biglaan at patagong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Second round eliminations ng UNTV Cup Season 5, paghahandaan ng husto ng BOC Transformers. 1,200 Bulakenyo na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, nagain ng petisyon ang dalawang dating mambabatas kasamang ilang martial law victims upang hilingin sa Korte Suprema na patawan ng contempt ang pamilya Marcos at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Defense Department. Ito ay dahil sa umunoy biglaan at patagong paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani noong Biyernes. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Maituturing umano na kawalang respeto sa Korte Suprema ang patago at biglaang pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani nitong Biyernes. Kaya't nais ng mga petitioner na patawan ng indirect contempt ang pamilya Marcos pati na sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Hinihiling din nila na ibalik ang pera ng pamahalaan na nagasto sa libing ni Marcos dahil hindi pa nila pinal ang desisyon sa kaso ng Marcos burial. The decision stays at hindi siya pwede ma-execute pending the resolution and the finality of the decisions. Tila pinangunahan na rin umano ng mga Marcos ang magiging desisyon ng Korte sa kanilang isasampang motion for reconsideration. Batay sa panuntunan ng Korte, maaari pang umapela sa desisyon ang mga petitioner hanggang ngayong Biyernes. Halatang deliberate na binaliwala nila yung pagkakataon ng court at ng mga parties na mag-file ng reconsideration at pagkakataon ng court na i-review yung kanyang decision. Kampante ang mga Marcoses na talagang nagtagumpay na sila sa ruling ng Korte Suprema. Dapat ay hindi nila itinago o inilihim. Ngunit higit sa lahat ang dapat umanong bantayan ay ang pagnanais ng mga Marcos na muling makabalik sa Malacanang. Pangamba dyan ay gagamitin nilang political capital itong nangyaring paglilibing na palihim. At Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Nanindigan naman ang AFP na walang mali sa pribadong paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, nakahanda silang harapin ang akusasyon ng ilang anti-Marcos groups. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Hindi nababahala ang Armed Forces of the Philippines sa mga kaso o reklamong isasampa ng anti-Marcos groups laban sa kanila kaugnay sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, ang chief ng AFP Public Affairs Office, sumusunod lang sila sa kautusan ng AFP General Headquarters at handa nilang sagutin sa Korte Suprema ang anumang akusasyon. Kung meron talagang kaso na isasampa against the Armed Forces of the Philippines hinggil dito, then that's the time that we'll be able to answer. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Congressman Satur Ocampo, hindi pa natatapos ang 15 araw na period of filing of a motion for reconsideration. Kaya para sa kanya may indirect contempt na ginawa ang AFP, Department of National Defense, Reservists and Retiree Affairs at Pamilya Marcos sa hakbang na ilibing na agad ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani.
Pero sagot ng AFP, And if I remember right, nakalagay naman sa newspaper account, he said that there was no motion for reconsideration filed before the court, thereby removing all or any prohibition with regard to the implementation of the burial. ayon sa AFP, patuloy ang kanilang gagawing mahigpit na seguridad sa libingan ng mga bayani at kailangang dumaan sa proseso ang sino mang nagnanais na pumunta sa puntod ng dating Pangulong Marcos. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Pinaghahandaan na ng iba't ibang grupo ang paghahain ng joint motion for reconsideration sa Korte Suprema upang bawiin ang naging desisyon nito sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Narito ang hatol na balita ni Joanne Nano. Sa November 29, maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo na tutol sa nangyaring pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa grupong Claimants 1081, nakikipag-ugnayan na sila sa anti-Marcoses group upang muling hilingin sa Korte na bawiin ang naging desisyon nito sa Marcos burial. Plano rin ng grupo na maghain ng contempt case laban sa pamilya Marcos, gayon din sa mga sundalong nagkaroon ng partisipasyon sa biglaang paglilipat ng mga labi ng dating Pangulo noong Biyernes. Desidido ang grupo na gawin ang lahat ng mga hakbang sa pag-asang mababago pa ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Yung protest actions, tuloy-tuloy ito at itatry namin na i-sustain ang mga protest actions mula ngayon hanggang maitama yung mali. Para naman kay dating Senate President Aquilino Pimentel Jr. na dati ring miyembro ng oposisyon, mas makabubuti kung sa bayan na lamang ng Ilocos ililibing ang mga labi ng dating Pangulo. He does not deserve to be buried there. Not in a place where I'm sure activists later on will desecrate his grave. Samantala, dumipensa naman ng Liberal Party sa issue na umano'y away lamang sa pagitan ng pamilya Marcos at Aquino ang nasa likod ng umano'y matinding pagtutol sa Marcos burial. Giit ni Senator Kiko Pangilinan, hinaing ng libo-libong mga Pilipino na naging biktima ng pang-aabuso noong panahon ng martial law ang kanilang ipinaglalaban. Ako'y naniniwala na ang libingan ng bayani ay sagrado. At habang nariyan siya, ay desecration ang nangyayari. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nagpahayag din si dating Pangulong Fidel V. Ramos ng pagkadismaya sa ginawang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos noong Biyernes. Aniya, posibleng makabawas ito sa suporta ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Felt very bad, especially for the veterans. Ito, as well as a lot of the members of the Armed Forces of the Philippines, veterans as well as retirees and active members, as well as members of the Philippine National Police, which I commanded some time ago. Inilabas din ni Ramos ang isang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng pamahalaan at ng Marcos family noong August 1992. Nakasaad dito ang kasunduang iuuwi sa bansa ang mga labi ni Marcos mula sa Hawaii, ngunit ililibing ito sa Ilocos Norte. Hinikayat din ng dating Pangulo ang pamilya Marcos na humingi ng paumanhin sa taong bayan at ipamahagi sa mga mahihirap ang umano'y natatagong yaman ng mga ito. Sa iba pang balita, plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na ideklara bilang marine sanctuary at ipagbawal ang pangingisda sa lagoon ng Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Narito ang hatol na balita ni Rosa Licos. Nais maglabas ng executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maideklarang marine sanctuary ang pinag-aagawang teritoryong Panatag Shoal o Bajo de Masinloc, partikular na ang lagoon nito. Layo nitong proteksyonan ang spawning ground o lugar kung saan nangingitlog ang maraming isda sa Panatag Shoal. Gayunman, pinahihintulutan pa rin ang pangingisda sa paligid nito. It is our position not to have fishing activities inside the triangle. Parang triangle kasi yung Scarborough. At the bottom, dito sa kanan na leg,
dito sa corner, right corner, is the opening. And in fact, if I may tell you now, we are coming out. The President has decided to declare that as a sanctuary. That is a unilateral action from government. Nagpahayag naman ng positibong pananaw dito si Chinese President Xi Jinping. Sabi niya, we will mobilize government forces to promote our agreements, step up guidance to create favorable environment. Yun ang sinabi niya. Pagkatapos mabanggit ni Presidente Duterte yung kanyang unilateral declaration na gawing marine sanctuary. Sa ngayon, nananatili pa rin sa panatag show lang mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang asistihan at bantayan ang mga Pilipinong mangingisda sa lugar kahit malaya na silang nakakapamalakaya doon. Sa susunod na linggo naman ay nakatakdang magpulong ang National Security Cluster at inaasahang isusumite nito ang mga rekomendasyon kay Pangulong Duterte kaugnay ng naturang plano. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, itinanggi ng kampo ni dating Senator Ferdinand Marcos o Bongbong Marcos ang umanay planong pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Leni Robredo. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Si Bongbong. Kung manalo siya sa protest niya, baka bago ang ating Vice Presidente. Naging issue kamakailan ang pagpapakilala ni Pangulong Duterte kay dating Senador Bongbong Marcos bilang bagong Vice Presidente ng Pilipinas nang bumisita ito sa China. Kaya nang lumabas ang usapin patungkol sa pagkakaroon umano ng ballot recount ay gayon na lamang ang pangamba ni Vice President Leni Robredo. Tingin ko carry over din ito, yung pangamba carry over nung bigla tayo nabulabog nung Biyernes. Nung bigla ang paghimlay sa dating Pangulong Marcos. Kaya siguro mas tumindi yung pangamba dahil isang bagay na hindi natin inaasahan ginawa. Itinanggi naman ito ng kampo ni Marcos at sinabing wala itong basihan. Mali po siguro yung mga hinahinala nila na porket nagdesisyon ng Korte Suprema pabor sa mga Marcoses doon sa paglilibing, sure pabor din po doon sa dito sa protesta. Maging ang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi na walang katotohanan ng balita. Kung mga chismis nila na baka pagising natin bukas bago na ang Vice President, hindi po ganyan. The system doesn't work that way. Tiniyak naman ang mga kapartido ng pangalawang Pangulo na handa silang magbantay upang mapigilan ang napapaulat na hakbang. Kung mayroong ganitong klaseng pagkilos na tanggalin bilang Vice Presidente si Vice President Leni at ipalit si Bongbong Marcos, dapat tutulong. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Wala ng buhay nang matagpuan ng singer-comedian na si Black Jack sa loob ng kanyang apartment sa Sampaloc, Maynila kagabi. Si Black Jack o Joseph Formoran Amoto ay nakitang nakahandusay at nakabalot ng plastik ang mukha. Batay sa inisyal na investigasyon, natagpuan ang biktima ng kanyang anak nang silipin nito ang kwarto ng ama na ilang oras nang hindi lumalabas ng bahay. Isa sa ilalim naman sa otopsiya ang bangkay upang malaman ang sanhi ng pagkamatay nito o kung may posibilidad na nag-suicide at mayroong pumatay dito. Samantala, wala namang nakuhang illegal drugs sa kwarto nito bagamat una nang napaulat na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaking biktima ng pamamaril sa Barangay Payatas A, Quezon City. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Angela, nakahandusay at tigmak sa dugo ng matagpuan ng isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Santo Niño Street, Barangay Payatas A sa Quezon City. Pasado alas 12 ng madaling araw nang mabulabog ang ilang residente doon nang makarinig ng 4 hanggang 5 putok ng baril. Wala pang pagkakakilanlan ng biktima na nakasuot na violet na sando at short na pula at saka may tattoo din ito sa kanyang braso. Nakita din na may karatula sa tabi ng biktima na may nakasulat na pagmumura. Baka ikata mo pa kami,
tumira sa pagsisiyasat ng soko sa ulo ang tama ng biktima at nakita din ito ang 5 basyo ng bala ng kalibre 45 na baril mula sa mga nakamotorsiklong sospek. Samantala, Angela, isa ring lalaki ang pinagbabaril sa Malakas Street, Commonwealth sa Quezon City bandang 1:20 kanina. Kinilala ang biktima na si Roel Cruz, isang driver. May placard din na natagpuan sa malapit sa biktima na may nakasulat na "Huwag niyo akong tularan, drug pusher ako." Sa inisyal na ulat ng mga pulis, nagsusugal sa burol ang biktima ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek at mabilis na tumakas. At sa ngayon nga, Angela, ay patuloy na inimbestigahan ng Quezon City Police District ang pamamaril sa nangyari. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Renan Teponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Isa namang hinihinalang drug pusher ang nasawi matapos umanong manlaban sa buy-bust operation ng mga pulis sa Navotas kagabi. May ataw na balita si Maki Libradilla, live. Good morning, Maki. Yes, June, nasawi nga yung hinihinalang tulak ng ilegal na droga dito sa Navotas matapos itong manlaban sa isinagawang buy-bust operation ng mga pulis pasado 11:00 kagabi. Nakadapa sa bangketa ang sospek, punit-punit ang damit at tad-tad ng tama ng bala ang likuran nito. Tumanggi namang magpa-interview ang mga pulis na nasa crime scene, subalit sa text message ng hepe ng Navotas Police na si Police Superintendent Dante Novicio, nakasaad na nagkaroon ng engkwentro matapos paputukan ng sospek ang operatiba sa isang buy-bust operation. Nakuha naman ang soko sa crime scene ng isang pakete ng hinihinalang marijuana, 3 pakete ng hinihinalang shabu at ang 22 caliber ng baril malapit sa katawan ng sospek. Yan mo ng latest, balik sa EJ. Maraming salamat, Maki Libradilla. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Virali. Yes, Monica, good morning. Hi, Angel. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. 4 people were killed and more than 40 injured when at least 37 cars were caught up in a huge pileup on a highway in northern China's Shanxi province. Vehicles smashed into each other in a series of collisions at the Pingyang section of the Beijing-Kunming highway when fog was thick and the ground was wet and slippery. Police are still investigating the cause of the accident. Japanese troops land in South Sudan to join United Nations peacekeepers and help build infrastructures in the country. The deployment of 350 soldiers is in line with Japanese security legislation to expand the military's role overseas for the first time in more than 7 decades. Under new powers granted by the government last year, they will be allowed to respond to urgent calls for help from UN staff and aid workers. There are also plans to let them guard UN bases, which have been attacked during the fighting. The expanded powers of Japan's self-defense forces will first be tested in South Sudan, which has seen continuous fighting since its civil war broke out in December 2013. Meanwhile, amid public confusion, Britain's Buckingham Palace gets a go signal for a 10-year renovation. Jovic Bermas will give us the details. Buckingham Palace, one of Britain's best-known landmarks and home to Queen Elizabeth, will undergo a decade-long overhaul costing £369 million or $457 million after the government approved its renovation on Friday. The work will focus on replacing electrical wiring, water pipes, and the heating system which were installed after World War II. The renovation will be funded by a temporary increase in the sovereign grant, the government's financial mechanism that covers the running costs of Queen Elizabeth's household. Rumors have been surfacing on Buckingham's renovation, and many people are angry because they believe that they will be made to pay the expenses for the repairs. But actually, the public will not pay anything whatsoever to the Queen for the renovation, but they will benefit from a huge sum of money to help with their failing public services.
In 2012, when the sovereign grant was created, it effectively required the Queen to pay an 85% tax on her income. Since then, she is receiving just 15% of the profits from her own businesses. This makes the Queen the most taxed person in the whole world. The Buckingham Palace repairs will be funded by a temporary increase in the sovereign grant. Instead of paying 85% tax, the Queen will now pay 75% tax. According to the Royal Press Office, work will begin in April 2017 and the palace will remain occupied and fully operational while the renovation is carried out. Millions of tourists flock here in Buckingham Palace each year, especially to see the traditional change of guard and the summer opening ceremonies. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Eko pa. Oo, gusto ko yun. Ba't ikaw lang may effect? Gumaganda yung Wala ba boses tayo ko pag effect may ganun eh. Ito lang may effect dyan. Hello? Ba't ako wala? Ikaw meron. Wala kang effect. Ako lang. Baka tingnan natin sila Bet at Jocas sa Radyo La Verdad. 13:50 sa huntahan kung may effect ba ito. Bet, good morning, Jocas! Good morning, Tito June. Incomplete kami, incomplete. And Tita Angel, White Lady. Busy ang aming partner. Busy ang aming partner at alam nyo naman siguro kagabi at hanggang siguro ngayong araw, bali ika nga wanted dyan ng mga iba-ibang mga media outlets. Naibubulong ba sa inyo ni Atty. Jen talagang patatalsikin? Wala naman. I think, sino yung patatalsikin? Yung, marami kasi, merong, si Jocas. meron daw by next year, bago na daw ang vice presidente. Kasi meron din ako nabasa parang after daw nito, yung recount naman. Parang yung naririnig. May mga kumakalat nga daw sa social media na sisimulan na daw yung recount. But then again, of course, obviously, that's disinformation or misinformation, of course. Si Marvin, merong info sa amin, meron daw buntis. Hindi lang namin alam kung sino. Saan daw? Sa admin daw. Di ba sinabi ni VP Lenny, hindi daw siya yun? Siya ba daw yun? Hindi daw siya yun. Pero of course, John and Tita Angel, yung mga usap-usapin na patalsikin yung ating incumbent president. Tingin ko at this point in time, malabong-malabo pa yan. Next year na lang, no? Although, of course, di naman natin hinahangad dyan. Ayaw daw niya patulan pala. Although, of course, nakikita naman natin na mukhang para nga sa akin, sabi ko nga kay Prof. George, bakit hindi nilang inantay ng pamilya Marcos? Total lamang naman sila, panalo na sila, 9-5 ang voting ng Supreme Court. Kahit nag-file na kahapon ang tutol sa paglibing ng MR, I am sure within the next 1 month or 2, i-dismiss pa rin yan ng Korte Suprema and then magiging final and executory yan. In short, kung nag-antay na lang ang Marcos family ng 2 to 3 months at the most, matutuloy naman yung libing. At a date na gusto nila na pwede pa rin sikreto. Diba? In short, yung galit, yung opposition, hindi ganun kalaki, hindi ganun katindi. Kasi ako ang alam ko lang, the way I see it, marami ang hindi talaga tutol per se doon sa Supreme Court decision. Pero tutol lang ngayon because there was unfair para sa kanila na para bang like a thief in broad daylight as one blogger described it, tinuloy. Sana naman lang yung rules ng fair play, di ba? Bakit hindi lang antayin? Total, malamang, manalo naman kayo eh. What's the haste, di ba? Tsaka at least 5 days na lang naman pa eh. Di ba kasi 10 days nung Friday, tas 5 more days. Correct. Yung 15 days na inaantay na MR. Tuloy ang nangyayari, for one, among other political implications, baka kumalas ang ang kaliwa from the coalition with the administration because they are already rethinking it. Oo nga, may nabasa tayong mga balitang ganyan. Tapos kung nabasa ninyo yung statement na inisyo ng Communist Party of the Philippines or CPP, napakaanghang. Baka pagdating ni Digong, magre-react yung magagalit din dahil among others, ang sabi ng CPP, raten trapo ang Pangulo. Manhid. And then, marami pang iba na kahit pa paano, masasaktan ka. And I'm sure masasaktan ang President Digong. I'm sure. So abangan natin kung ano magiging reaksyon niya dahil I'm sure he is monitoring things, plus the fact pa yung sinabi ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos kahapon. Yung kanyang statement. Disappointed siya, tutol siya sa protesta. Nang tinanong nga siya, sasama ka ba sa mga protesta? What could be a bigger protest, sabi niya, than this press conference? He supports daw.
Kung ano mang protesta. Sinusuporta niya. Yung nga sabi About the niya, burial. I am disappointed with the Duterte administration dahil sabi niya, ang mga ginagawa nila, sabi niya ng administrasyon is taking a step backward. Instead of gaining friends, they are losing friends. Makikita mo naman active ngayon si former President. At saka alam mo, you have to take your hat off to him. Napaka-sharp pa rin, napaka-ano pa rin ng memorya niya. Napakagaling pa rin niya. Okay. So, yung mga tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin how everything will unfold as in the days to come, of course. Dahil isama mo pa yan yung bukas, yung sa Senado, yung kay Kerwin Espinosa. May isa pang senador, no? Nailibing na, where do we go from here? Correct. Ito na po, narito na po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga opisyal ng ERC na pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte humiling ng patas na investigasyon sa umano'y korupsyon sa ahensya bago pagbitiwin sa pwesto. Affidavit ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa nakatakdang isumite ng PNP sa Department of Justice ngayong araw. Milyong-milyong ektarya ng bakawan at kawayan itatanim ng DENR upang mabawasan ang epekto ng climate change. At nasa 1,200 Bulakenyo na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa inyo sa studio, June and Angel. Maraming salamat, Beth. At yan pong unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Martes, 22 ng Nobyembre 2016. La 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 la. Dahil kasi puntahan na natin po, Kong, Yes. si June at saka si Angela para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Beth. Magandang umaga muli sa ating mga sambahay. Ngayon po ay araw ng Martes, 22 ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Mga opisyal ng Energy Regulatory Commission nagkaisang huwag magbitiw sa pwesto sa kabila ng pahayag ng Pangulo. Patas na investigasyon kaugnay sa umunoy korupsyon sa ahensya, hiniling. Pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. nais gawin ng ilang senadora o senador sa PNP headquarters. Affidavit ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa nakatakdang isumite ng PNP sa Department of Justice ngayong araw. At milyon-milyong ektarya ng bakawan at kawayan itatanim ng DENR upang mabawasan ang epekto ng climate change sa bansa. Pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission dahil sa isyu ng korupsyon at katiwalian sa ahensya. Nais naman ng chairman ng ERC na makipagpulong sa Pangulo kaugnay sa resignation order nito. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Marami nang natatanggap na impormasyon si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y mga anomalya sa Energy Regulatory Commission. Bunsod nito, nais ng Pangulo na magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng ERC. I am demanding that they all resign. Kasi nabasa ko yung internal pati yung sa intelligence. Talagang binastos nila ang I don't know, just like in the past. Ayaw ko talaga yung corruption. They must resign. Pakikiusapan din niya ang Kongreso na i-dissolve ang ERC at iaatas ang reorganization nito. I have options, file a case against them all, or demand that no money will be appropriated. Nihirin pa yan ngayon eh. Bigyan ko siya zero. Or if they want to spare the humiliation of sitting there without their money, they resign.
and I will reorganize or rename the. Nilinaw naman ni Pangulong Duterte na hindi kasama sa kanyang pinagbibitiw ang mga karaniwang empleyado ng komisyon. Kaugnay nito, nais kausapin ni ERC Chairperson Jose Vicente Salazar ang Pangulo pagbalik nito mula sa Lima, Peru upang bigyang linaw ang mga kontrobersyang kinakaharap ng komisyon ngayon. Tiniyak naman ni Salazar na ginagalang nito ang mga naging pahayag ng Pangulo at handa siyang makiisa sa isasagawang investigasyon sa issue. Hiniling din nito sa Commission on Audit ang agarang investigasyon sa mga aligasyon ng dating direktor ng ERC na si Attorney Francisco Villa Jr. Si Villa na pinuno ng Bids and Awards Committee ng ERC ay sinasabing nagpakamatay noong November 9 dahil umano sa matinding pressure sa kanya na aprubahan ng ilang procurement at hiring contract kahit hindi dumaan sa proper procedure at bidding. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagkaisa naman ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC na huwag magbitiw sa pwesto sa kabila ng naging pahayag ng Pangulo. Hiling ng mga ito magsagawa muna ng patas na investigasyon kaugnay sa umano'y katiwalian sa ahensya. Narito ang hataw na balita ni Joannan. Iginagalang ng mga opisyal ng Energy Regulatory Commission ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw na sila sa pwesto dahil sa umano'y mga kaso ng katiwalian at korupsyon sa ahensya. Ngunit apila ng mga ito, sana'y magkaroon muna ng investigasyon at hintayin ang resulta nito bago sila paalisin sa kanilang posisyon. Ayon sa ilang ERC commissioners, mas magiging patas kung sasailalim muna sila sa investigasyon upang patunayan ang partisipasyon nila sa umano'y mga katiwalian. I do not want to put an impression that I am holding hawk-eyed to this position. No, I'm not. It's just that asking me to resign from this position without having gone through an impartial probe is really going to be unjust as far as I'm concerned. Mahirap po natanggapin ang isang panghuhusga nang wala man lang kami, kami po hindi namin alam kung ano ba talaga yung inaakusa sa amin. So meron yung itong ganitong transaksyon, ganito. Pero alam naman po natin na dapat mabigyan ng kaukulan na pagkakataon ang kahit na sino man na magbigay ng sarili niyang panig tungkol sa mga kaganapan o pangyayari na hindi kanais-nais katulad po nito. Bagaman pinagbibitiw, nilinaw naman nila ERC Commissioners Alfredo Non, Ina Asirit at Gloria Victoria Taruk na wala silang sama ng loob sa Pangulo. Matatanda ang ginawa ni Pangulong Duterte ang pahayag matapos na matanggap ang ulat sa pagpapakamatay ni dating ERC Director Francisco Jun Villa Jr. dahil sa umano'y korupsyon sa komisyon. Samantala nanawagan naman ng mga opisyal sa publiko na sana'y wag muna silang husgahan at hintayin muna ang resulta ng isasagawang investigasyon. Parang unfair naman na maghusga without any proof or any investigation. Siguro kung after the investigation at lumabas na whatever it is, I would accept anything na sasabihin nila. Pero at this point, it hurts the person to be judged, especially for professionals. No? It is very hurting to be immediately judged without any proof. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Sa iba pang balita, magbibigay ng 1 milyong pisong pabuya ang Department of Finance sa makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang nasa likod ng pamamaslang kay Bureau of Internal Revenue Region 8 Director Jonas Amora. Si Amora ay tinambangan ng riding in tandem criminals sa Quezon City kahapon ng umaga. Sugatan naman sa insidente ang driver nito na si Angelito Pineda. Para sa mga nais na magbigay ng impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa kanilang opisina sa hotline numbers 523-9215 at 523-9219. Samantala, tututukan naman ng pambansang pulisya ang investigasyon sa magkasunod na pamamaslang sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Magugunitang nasawi sa ambush sa Maynila noong nakaraang linggo si Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica, habang napatay naman sa pananambang kahapon sa Quezon City si BIR Regional Director Jonas Amora. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, bukod sa gagawing investigasyon ng PNP, ay makikipag-unayan din sila sa mga ahensya ng pamahalaan kung nais na mga ito ng dagdag na seguridad. Narito po ang pahayag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa.
the PNP will pay attention, special attention to this kind of killings. Pag-uusapan namin ito at hindi po pwedeng palagi na lang ito mangyayari. We will investigate and we will do our best na hindi na masundan itong ganitong killings. Hindi nagustuhan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mensahe ni Senador Laila de Lima para kay Kerwin Espinosa. Sa pahayag ng senadora, sinabi nitong hindi sapat ang kooperasyon ni Kerwin upang maligtas ang kanyang buhay. Anya, posibleng sabitin din ito ang nangyari sa amang napatay na si late Albuera late Mayor Rolando Espinosa na napatay sa kulungan. Ngunit giit ng hepe ng pambansang pulisya, walang basehan ang mga pahayag ni de Lima. Tiniyak rin ito na ginagawa nila ang lahat upang protektahan ang nakababatang Espinosa. Pakinggan po natin muli ang tinig ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. The whole organization, 160,000 of us, kung mayroong mga iskalawag sa amin na gustong pumatay kay Kerwin, maliit lang yan kumpara sa buong PNP. Mabuti pa siya at alam niyang mamamatay si Kerwin. Ako hindi ko alam kung mamamatay, but ang alam ko, we are doing our best to secure Kerwin Espinosa. Inaasahang haharap bukas ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagpapatuloy ng Senate probe sa pagkakapatay kay dating Mayor Rolando Espinosa Sr. At upang matiyak ang kaligtasan nito, nais ni Senator Lacson na sa PNP headquarters gawin ang pagdinig. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Ipagpatuloy bukas ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon nito kaugnay sa pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Inaasahang haharap sa pagdinig ang anak ng napatay na alkalde at suspected drug lord sa Visayas region na si Kerwin Espinosa. Kaugnay nito, nais ng chairman ng komite na si Senator Panfilo Lacson na isagawa ang pagdinig sa headquarters ng Philippine National Police upang matiyak ang kaligtasan ni Kerwin na kasalukuyang nakapiit sa PNP Custodial Center. Ngunit ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, mas mabuti kung sa Senado na isasagawa ang pagdinig. Ito ay dahil magiging mahirap ang logistics and planning lalo na at kakaunting panahon na lang ang natitira bago ang pagdinig. Wala rin anilang sapat na lugar sa PNP headquarters para sa isang public hearing. Doon na lang sa inyo magkakaroon ng hearing. Ngayon naman, napag-aralan namin nga mas magulo nga, mas mahirap nga ang arrestment dito kung dito kaysa doon naman na usual na ginagawa, nakalatag na yung preparations doon. So doon na lang siguro. Matatandaang napatay ang nakatatandang Espinosa sa kanyang kulungan sa sub-provincial jail sa Baybay, Leyte matapos umanong manlaban sa mga otoridad na nagsisilbi ng search warrant. Ngunit hinala ng ilang senador, sinadya at planado ang pagkakapatay sa alkalde. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nakatakdang isumite ngayong araw ng Philippine National Police sa Department of Justice ang affidavit ni Kerwin Espinosa. Kahapon ay isinasapinal pa ng Anti-Illegal Drugs Group ang affidavit ni Kerwin at katulong na nila rito ang mga investigador mula sa NBI at DOJ. Inaasahang nakapaloob dito kung sino ang mga politikong umano'y protektor ng sindikato ng droga. Ayon sa presidente ng Whistleblowers Association of the Philippines na si Sandra Cam, ibubunyag ni Kerwin sa susunod na investigasyon ng Senado ang dalawa rito. Kabilang na ang dalawang senador na sinasabing tumanggap ng milyong pisong halaga mula sa operasyon ng iligal na droga. Hindi naman direktang sinabi ni Cam kung kasama si Senator Laila de Lima sa tutukuyin ni Espinosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Sandra Cam. Malalaking personalities po. Malalaki. Na very high level personalities na at pati yung sa kapulisan, maraming general siya na isinangkot at malalaman natin ngayon kung sino ang nagpapatay doon sa kanyang ama. Una nang ipinahayag ni Senator De Lima na hindi na niya ipagtataka kung idadawit na naman ang kanyang pangalan sa umano'y illegal na drug operation sa bansa.
Hindi pa naman masabi sa ngayon ng Department of Justice kung papasa bilang state witness ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nakadepende na ito sa laman ng isusumiteng affidavit ni Espinosa. May isang kondisyon lamang aniya upang tanggapin sa Witness Protection Program si Kerwin at ito ay kung hindi siya ang pinaka-guilty. Narito ang pahayag ni Secretary Vitaliano Aguirre. Sa ngayon, we will never know yet if Kerwin is qualified. Kasi unang-una, before you could be admitted sa Witness Protection Program, you must execute an affidavit. So yun ang pagbabasehan natin. Ano ang nilalaman ng affidavit na yan? Sa ibang balita, naghahanap na ng nasa 2 milyong ektarya ng lupang maaaring pagtaniman ng bakawan at kawayan ang DENR bilang bahagi ng mga hakbang nito upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng climate change. Narito ang hataw na balita ni Ray Palayo. Mag-uumpisa na ang Department of Environment and Natural Resources sa paggawa ng paraan upang mabawasan ang epekto ng climate change sa bansa. Ayon kay Secretary Gina Lopez, dahil payag na si Presidente Rodrigo Duterte na pirmahan ang Paris Agreement, ay isusulong ng kagawaran na maratipikan na ito bago matapos ang taon. Layunin ng Paris Agreement na malimitahan ang pagtaas ng temperatura sa mundo sa 1.5 degrees Celsius. Ayon sa kalihim, labis na maapektuhan ang likas na yaman ng Pilipinas kapag hindi napigilan ang pagtaas ng temperatura. We're the center of marine biodiversity of the entire planet. If we hit 2 degrees, we kill whatever we have and we kill the lives of our fishermen. Naghahanap na ang DENR ng tig 1 milyong ektarya ng lupa na maaaring tamnan ng mga bakawan at kawayan. Ayon kay Lopez, maraming nakukuhang lamang dagat sa mga lugar na may bakawan bukod pa sa proteksyon nito kapag may dumarating na bagyo. Gagamitin naman ang kawayan sa paggawa ng mga low-cost at typhoon-resilient na mga pabahay. The biggest mangrove plantation in the country is man-made. And guess what? Because of this mangrove plantation, the people of Bohol didn't suffer from Typhoon Yolanda. Maaaring makakuha ng pondo ang Pilipinas mula sa $100 bilyong na pagtutulong-tulungan ng mga bansang mauunlad na kasama sa Paris Agreement na magagamit sa climate change mitigation and adaptation. Subalit bukod dito ay nakakuha na ang Pilipinas ng tulong na $3 bilyong mula sa Green Climate Fund at $5 bilyong mula sa Germany. Tutulong din ang France sa rehabilitasyon ng Pasig River, gayon din sa renewable energy. Ito ang ilan sa iniuwi ng kalihim mula sa United Nations Climate Change Conference sa Morocco noong nakaraang linggo. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Duterte ang isang executive order para sa full implementation ng reproductive health law sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Ni Commission on Population Executive Order Dr. Juan Antonio Perez III na hindi magkakaroon ng conflict sa desisyon ng Korte Suprema na mapigilan ang pagpapatupad sa ilang probisyon ng reproductive health law. Ito ay sakaling maipatupad na ang RH law sa bansa sa pamamagitan ng isang executive order na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Duterte. The executive order will make the position of local governments and other agencies stronger and will ensure na may funding over time, over the next 5 years. The Supreme Court TRO is affecting the part of the program. Ang EO ay isa sa mga nakikitang tugon upang makamit ang 10-point socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte, kung saan nakapaloob ang target na pababain ang poverty incidence sa Pilipinas sa 17% pagsapit ng 2022 mula sa kasalukuyang 26%. Layo nito na maisulong ang Responsible Parenthood at Reproductive Health Law sa pamamagitan ng pag-abot sa mga itinuturing na mararalitang pamilyang Pilipino. Sa kauna-unahang National Family Planning Conference sa bansa na nagsimula kahapon, pinaliwanag ng DOH ang kahalagahan ng pagsusulong sa RH Law. Sa ilalim ng EO, tutukuyin ng LGU kung sino ang mga kababaihang nangangailangan ng family planning services upang mapababa ang bilang ng unwanted pregnancy, partikular na sa mga kabataan. Family planning is one of the pillars to ensure rapid reduction of maternal death and at the same time achieving the desired family size of women or couples among the poorest of the poor families of the country.
Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, nasa 209,000 teenage pregnancies na ang naitala. Kaya umaasa ang POPCOM na sa lalong madaling panahon ay maipatupad na ang executive order upang hindi na mabinbin pa ang mga programang tutugon sa problemang may kinalaman sa paglobo ng populasyon sa Pilipinas. We hope that they will be signed soon. And I think when the proper time comes, the President will speak about this issue that he has been referring to even during his campaign, the need for a good program on family planning to realize a desired family size for Filipinos. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminals sa Malabon kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, June, pauwi na sana ng bahay itong isang lalaki na galing daw sa sabungan ng pagbabarilin ng mga lalaking nakamotorsiklo sa General Borromeo Street sa Barangay Longos, dito yan sa Malabon. Nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa tabi ng kanyang motorsiklo. Ayon sa opisyal ng barangay, nakasunod sa biktima ang mga kaibigan itong sakay ng kotse nang bigla itong tambangan ng mga nakamotor na lalaki. Natagpuan sa katawan ng sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at karatula kung saan nakasulat ang "Wag akong tularan, pusher ako, adik ako." Hindi naman matanggap ng asawa ng biktima ang sinapit ng mahal sa buhay. Anya, walang kaaway ang asawa, kaya naman pala isipan sa kanya ang motibo ng pamamaslang. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng otoridad kung may kinalaman ba sa illegal na droga ang krimen. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, nariting muli ang ating kasamang si Monica Viral. Hey Monica, good morning again. Hi again, Angel. Here are the news from different parts of the world. The death toll from fatal train derailment in India has reached 145 on Monday. More than 200 others were reportedly injured. 14 carriages of the Indore-Patna Express train derailed at Purwa village near Kanpur district in the northern Indian state of Uttar Pradesh on Sunday. Over 500 passengers were on board when the accident happened. The cause of the derailment is still being investigated. Indian President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi have expressed heartfelt condolences to the families of deceased. Hundreds of protesters opposed to a North Dakota oil pipeline project and clashed with police who fired tear gas and used water cannons to disperse the crowd. An estimated 400 protesters mounted the backwater bridge and attempt to force their way past police. Morton County Sheriff's Department says one arrest has been made. The $3.7 billion Dakota Access Project has been drawing steady opposition from Native American and environmental activists since the summer. They say the project would threaten water supplies and sacred Native American sites and ultimately contribute to climate change. In other news, a manhunt is underway for the suspect who killed a police officer in San Antonio, Texas on Sunday. Kath Carriedo has the news. San Antonio police released surveillance video Monday of a man wanted for the killing of a police officer the day before. The video shows him visiting police headquarters the same day as the shooting. A manhunt is underway in San Antonio, Texas, for the death of a police officer. And we will continue that without stop, without fail, until the suspect is in custody. And again, we consider this suspect to be extremely dangerous both to the police and to the public. Police officer Benjamin Marconi was shot inside his police vehicle while in routine stop outside their headquarters. According to investigators, the suspect might have targeted anyone in uniform, and Marconi was the first one he saw. San Antonio Police is now on coordination with state and federal authorities to capture the suspect. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago. And those
those are the news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Dalawang prosecutor ng Department of Justice inilipat sa Visayas at Mindanao bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Relasyon ng Estados Unidos at North Atlantic Treaty Organization nananatiling matatag ayon sa NATO chief. Powerhouse Team BOC Transformers sisikaping mapanatili ang malinis na record hanggang sa susunod na eliminations ng UNTV Cup Season 5. At 1,200 Bulakenyo na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Martes, 22 ng Nobyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Puntahan na po natin sina June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat, Beth at Jokas, at good day sa inyo lahat. Magandang umaga pong muli. Araw po ng Martes, November 22, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maaari po rin kaming mapanood sa ating pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming at UNTV mobile application. Narito na po ang mga humahataw na balita. Dalawang prosecutor ng Department of Justice inilipat sa Visayas at Mindanao bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Relasyon ng Estados Unidos at North Atlantic Treaty Organization na nanatili matatag ayon sa NATO chief. Fukushima Prefecture sa Japan niyanig ng magnitude 7.3 na lindol. Tsunami warning inilabas ng Japan Meteorological Agency. Powerhouse Team BOC Transformers sisikaping mapanatili ang malinis na record hanggang sa susunod na eliminations ng UNTV Cup Season 5. At 1,200 Bulakenyo na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang taxi driver na naaksidente sa San Andres, Maynila kaninang madaling araw. Mula sa Maynila, may hatol na balita si Jericho Albano live. Good morning, Jericho. Good morning, June. Ininda pa ng driver ng taxi ang pananakit sa kaliwa nito na Babalikan po natin ang ulat na yan ni Jericho Albano. Samantala, dalawang high-ranking prosecutor ng Department of Justice o DOJ ang ipinalipat ni Secretary Vitaliano Aguirre II sa Visayas at Mindanao upang masira ang anyay kalakaran ng korupsyon sa ahensya. Ibinunyag pa ng kalihim na ilang prosecutor ang nagsasabuatan upang maalis siya sa pwesto. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ipinalipat niya sa Visayas at Mindanao ang dalawang matataas na piskal ng DOJ bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Sa bisa ng kautosang ipinalabas ng kalihim, itinalaga bilang OIC ng Provincial Prosecutor's Office ng Guimaras si Senior Deputy State Prosecutor Chodor Villanueva, habang nalipat sa kaparehong posisyon sa Compostela Valley si Senior Deputy State Prosecutor Miguel Gudjo. Paliwanag ng kalihim, pansamantala lamang ang pagkakalipat sa dalawa at magtatagal lamang ito ng 3 buwan. I'm just exercising my prerogative because I want to disrupt the rhythm of corruption. So, nag-umpisa lang ako ng ganyan. But ayaw na ayaw nilang makakanti sila eh. Para bang they have
vested right dun sa position na which they could not be assigned anywhere. Hindi idinetalye ni Secretary Aguirre kung sangkot sa katiwalian ng dalawa. Ngunit kinumpirma nitong marami silang natatanggap na mga sumbong laban sa ilang mga prosecutor. Kami mga 5 buwan na rin dito. Katakot-takot ang nare-receive kong mga reports. Maraming reports na pinagsusugalan nila yung mga kaso. Kung sino mag-handle. Tapos mayroon diyang nagpapabaya ng ito ang sin of omission or parang criminal negligence na hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Isaan niya sa napabayaan ang kaso ng pamamaslang kay Ruby Rose Barameda na personal na idinulog sa kanya ng mga kaanak ng biktima. Idinadahilan niya ng piskal na sira ang kanyang printer kaya't hindi nagagawa ang dapat gawin sa kaso. Matagal na yung sinabi nung Barameda, bago pa lang kami pumunta na dito at nagsasabi, Secretary Aguirre, aping-api na kami. Aping-api na kami, tulungan mo kami. Ibinunyag din ang kalihim na nagsasabuatan sa ngayon ang ilang piskal at empleyado ng DOJ upang matanggal siya sa pwesto. Isaan niya sa mga ipinalipat niyang piskal ang naroon sa pagpupulong sa isang hotel sa Maynila nitong Biyernes kasama ang ilang city prosecutors sa Metro Manila. I will be able to know them. Malalaman ko rin yan who are present. I will be asked them to explain why they met in that particular time. It's a government time without getting any permission from the Secretary. May hamon din si Secretary Aguirre sa mga piskal na sabay-sabay silang maghain ng resignation upang magkaalaman kung sino sa kanila ang sasagipin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Balikan po natin ang ulat ni Jericho Albano hinggil po sa pagtulong na ginawa ng UNTV News and Rescue Team sa isang sugatan na taxi driver na naaksidente po dyan sa Maynila kaninang madaling araw. Jericho. June, good morning. Ininda pa ng taxi driver ang pananakit ng kaliwang braso nito ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team sa nangyaring multiple collision sa intersection ng Osmeña Highway at San Andres sa lungsod ng Maynila pasado 3:00 ng madaling araw kanina. Agad itong tinulungan ng grupo upang mabigyan ng paunang lunas dahil humampas ang braso nito sa pintuan ng minamaneho nitong taxi matapos madamay sa aksidente. Pagkatapos nito ay agad din itong dinala sa Philippine General Hospital. Kwento ng taxi driver na si Arturo Doria, nakahinto siya sa naturang intersection ng madamay sa banggaan ng trailer truck at isang motorsiklo na umano'y nagbeating the red light sa naturang intersection. Pinilit na iwasan ng trailer truck ang motorsiklo kaya napakabig ang driver nito sa taxi ng biktima. Pinalad namang nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang 3 sakay ng motorsiklo na nagtamo lamang ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinilalang mga sakay ng motorsiklo na sina Dayan Almario, Carlos Beltran at Emalyn Lorenzana. Samantala nayupi naman ang bahagi ng isang Mitsubishi Adventure na nadamay din sa aksidente. Wala naman nasugatan sa sakay ng truck at Adventure. Patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring aksidente. June, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na sumunod lamang sa batas trapiko upang makaiwas nga sa aksidente sa kalsada. Yan ang ating balita mula rito sa Maynila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng gasolina ng ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang 6:00 ng umaga, 10 sentimos ang nadagdag sa presyo ng gasolina ng Petron, Shell, PTT Philippines, Uni Oil at Phoenix Petroleum. Wala namang naging pagalaw sa halaga ng kerosene at diesel. Samantala, una nang nagpatupad ng kaparehong price hike ang Flying V at Sea Oil kaninang hating gabi. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Mayapabak, Ray. Mayapabak, June. Mayapabak, Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. O Ray, bago yung weather mo, yung lindol muna sa Japan ang pag-usapan natin, Ray. Yes, June. At kanina nga mag-aalas 6 ng umaga dyan sa may area ng Japan ay yumanig itong 7.3 magnitude na lindol. Ito ay offshore, sa dagat ito yumanig. At ito'y nasa lalim na 10 kilometro at
Diyan nga ay naglabas na ang Japan Meteorological Agency ng tsunami warning at tsunami alert doon sa mga area na maapektuhan. Makita natin itong yellow area na to, ito yung nasa tsunami alert kung saan maaaring umabot sa 1 meter yung tubig o yung tsunami na maaaring pumunta dito sa may dalampasigan, habang itong tsunami warning naman ay maaaring umabot naman dyan sa 3 metro yung tsunami na maaaring pumunta dito sa mga baybayin. Malapit to sa may Fukushima, dyan kung natanda natin noong 2011 March ay yumanig din yung malakas na lindol sa Japan kung saan nasira itong mga nuclear power plant ng Japan, Jun. Pero may pagkakaiba ng tsunami warning at tsunami advisory. Yes, Jun, ito sa taas nung tsunami, yung makita natin itong yellow na to, no? Pag tsunami alert, ibig sabihin maaaring umabot sa 1 meter yung taas ng tsunami o yung tubig na maaaring umabot sa baybayin na area na to. Pero yung tsunami alert o tsunami warning, ay maaaring naman umabot sa 3 metro yung taas ng tubig na maaaring pumunta sa may dalampasigan na yan. Itong pinaka-X na to, ito yung location o yung epicenter ng 7.3 magnitude na lindol na nangyari kaninang mag-aalas 6 sa Japan at mag-aalas 5 naman dito sa atin sa Pilipinas, Jun. Okay. Sige, Ray, bigay mo na ang lagay naman ng panahon sa ating bansa, Ray. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung easterlies o yung hangin na gagaling po sa may silangan nakaka-apekto pa rin po sa eastern section nga ng ating bansa. At sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa may area po ng Cagayan, Isabela, yung Aurora at yung Quezon, maging yung region po ng Bicol. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 33 sa Tuguegarao, sa Baguio po 16 to 24 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yung Visayas area, partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa may area po ng Samar at Leyte. Temperatura sa Iloilo at Metro Cebu, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ngayong araw. Tacloban po hanggang 30 degrees Celsius. Maganda po lagay ng panahon sa Mindanao pero uulanin po yung area ng Caraga region at meron pong mga pagkidlat at pagkulog na maranasan din po dyan. Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura. Sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area po ng Seoul, South Korea hanggang as low as 3 degrees Celsius. Posible po makita ng temperatura dyan with rain showers. Sa Tokyo, Japan, as low as 10 degrees Celsius. May mga pagulan din pong mararanasan. Samantalang sa Taipei, Taiwan hanggang 25 with light rains. Sa Beijing, China, maaari pong bumagsak sa -1 ang temperature, partly cloudy. And sa Hong Kong po ay maaari nang pumabot ang 26 degrees Celsius ng temperatura. Sa Bangkok, Thailand, medyo malinsangan, 35 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Sa Vietnam po, particular sa Hanoi hanggang 31 at ganoon din po sa may area ng Ho Chi Minh kung saan makararanas ng mahinang mga pag-ulan. Sa Kuala Lumpur, Malaysia hanggang 33, partly cloudy with rain showers and thunderstorms. Halos ganun din po maglagay ng panahon sa may area naman ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura with rain showers and thunderstorms. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:01 a.m. Atin naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lang pala. Balik po sa Indian. Tay, parang doon sa satellite image kanina, parang wala na yung dalawang low pressure area na ibinabalita mo kahapon sa labas pa yun, di ba? Yes, Jun. Kahit sa ngayon, nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Mahigit sa 1,400 kilometer yung pinakadistansya nito. Ito ay nasa southeast ng Mindanao at ayon sa Pag-asa, maaaring bukas ay pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, Jun, kung titingnan natin sa simulation nitong Windy TV, maaari itong dumikit dito sa may area ng Mindanao at maaari itong dumaan naman dito sa may area ng Visayas at ito ay lulusot dito sa may area ng Palawan at mag-i-stay dito sa may western side ng Luzon. Ito yung pinapakitang simulation. Maaaring puntahan itong weather system na ito pagdating ng itong week na to. Bukas nga ito inaasahan natin na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung version ng Pag-asa, June, hindi kamukha nito na sa ngayon hindi kamukha nito na magko-cross dito sa may area ng Visayas at ng Palawan, northern part ng Palawan. Ang sinasabi ng Pag-asa ngayon, maaaring mas malaki ang possibility na itong LPA
ay dumikit dito sa may area ng Mindanao, at pagdating dito sa may area eastern side ng Visayas ay magiging isang bagyo, yung tropical depression, pinakambabang kategorya ng bagyo, at ito'y dadaan sa may area ng Bicol at mag-i-stay dito sa may area ng eastern section ng Luzon. Sa ngayon, yun yung nakikitang mas nakalalamang. Pero ayon sa Pag-asa, possible pa rin na yung pinakapakita nitong Windy TV ay mag-cross din ito dito sa ating bansa. May mangyayari kung sakasakali magiging ganap na bagyo yung LPA na yan? Mangyayari ba yan in 5 days, 4 days? Yes, kung mag-uumpisa bukas, kung bukas ito ay papasok sa PAR, maaaring itong weekend natin medyo maulan tayo, yung mga later part, mga Thursday, Friday, maaaring dumikit na nga dito sa may area dito or dito sa may eastern side ng ating bansa. Medyo magiging maulan tayo dyan. Kung magtutuloy-tuloy at mag-intensify into a tropical depression o yung bagyo. Papangalanan itong Marce, June, pang 13. So, ibig sabihin niya, Ray, may mga 80%, 90% na mga pag-ulan yan. Yes, possible. Possible talaga na ganun ang posibleng maging senaryo sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin, live. Yes, Grace, magandang umaga. Yes, good morning, Monica. Ilang mga lansangan nga ngayon dito sa kahabaan ng EDSA at unti-unti nang nagbe-build up ang traffic ngayong rush hour, at mismo dito sa ating kinalalagyan ngayon, may kita nga natin na unti-unti nang bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Para po sa mga motorista na ngayon ay dadaan ang kahabaan ng EDSA, silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Kung kayo po ay babaybay ng southbound lane magmumula ng Balintawak, green and go pa po mula Balintawak hanggang sa area ng North Avenue. Subalit paglagpas niyo po niyan, ay mabagal na ang usad ng mga sasakyan. Diyan na mag-uumpisa ang moderate to heavy traffic, dire-diretso hanggang makarating ng Shaw Boulevard. Bahagyang luluwag yan pagdating ng Reliance hanggang sa area ng Magallanes hanggang Taft Avenue. Subalit ang FB Harrison, southbound lane pa rin ng EDSA hanggang Rojas Boulevard ay mabigat na po ang daloy ng trapiko. Subalit luluwag yan mula Macapagal Avenue hanggang SM Mall of Asia. Sa mga babaybay naman ng northbound ng EDSA, magsisimula ang mahigpit na daloy ng trapiko sa area ng FB Harrison, dire-diretso hanggang sa Pasay Road. Bahagyang luluwag po ng Ayala Avenue hanggang makarating kayo ng Ortigas. Subalit ang White Plains sa mga oras na ito ay build up na rin po ang daloy ng trapiko. Makakaranas ng light to moderate traffic pagdating ng Santolan hanggang makarating po kayo sa area ng Bansalangin. Sa mga oras na ito ay build up na rin ang traffic sa area ng Muñoz, subalit ang Balintawak po sa mga oras na ito ay light traffic. Samantala, silipin naman natin ang ating mga live points sa oras na ito. Ito pong EDSA Q-Mart. Sa mga oras na ito ay ang pong left lane, yan yung going to Cubao. Kung makikita po ninyo ay build up na ang traffic at heavy traffic na sa mga oras na ito. Ang right lane naman, yan ang papunta ng Quezon Avenue, green and go, at wala pong magiging problema ang mga motorista. Silipin naman natin ang Magsaysay Boulevard, corner G. Araneta. Ang kaliwang lane, yan po ay ang papunta ng Cubao, green and go. Walang magiging problema ang mga motorista, mabilis ang usad ng mga sasakyan. Ang right lane, yan naman po ang papunta sa Nagtahan Bridge. Unti-unti na pong nagbe-build up ang daloy ng trapiko. Ito naman pong area ng Mendiola, Maynila. Ang left lane, yan ang papunta ng Recto Avenue, light traffic po. Subalit ang right lane naman, papunta ng Santa Mesa ay light to moderate traffic. Ang EDSA, Bagong Barrio, silipin po natin. Ang right lane, yan ang papunta ng Monumento, at ang left lane naman, papunta ng Balintawak. Pareho pong green and go ang magkabilang lane sa mga oras na ito. Monica, ngayon ay araw ng Martes. Paalala po sa mga motorista, bawal muna sa mga lansangan ng mga plaka na nagtatapos sa 3 at 4 simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Paalala rin po sa mga motorcycle drivers, sundin po natin ang designated motorcycle lane para hindi po tayo mahuli ng mga otoridad na ngayon nagbabantay sa mga major road sa Metro Manila. At sa ating pong kababayan, sakaling kayo ay mangailangan ng tulong, handa kayong tulungan ng libre ng UNTV News and Rescue. Idaya lamang po ang 911 UNTV. Monica? Maraming salamat, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa Quezon City.
Ihahatid naman sa atin ni Victor Cosare mula sa Davao City ang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. May buntag, Victor. May buntag, June. May buntag kay Kuya Daniel ug una sa mga Balitang Promdi. Nadawat na sa Zamboanga City Government ang tseke nga nagkantidad og kapin sa 12 milyones pesos gikan sa Department of the Interior and Local Government o DILG nga alang sa programang Salin Tubig. Aniya ang report ni Dante Amento. Un total de 12,800,000 pesos cantidad de cheque el recibe el gobierno local del ciudad de Zamboanga desde el Department of the Interior and Local Government o DILG. Parte este del 16 millones de pesos que reservao fondo na ciudad acerca del sagana at ligtas na tubig para sa lahat o Salin Tubig program del departamento. I have here with me 3 checks representing 80% of the 16 million pesos. Objetibo del Salin Tubig program kay dali limpyo para tumael mga komunidad kita eksperyensyao palta supply di agua ay usa el kantidad na rehabilitasyon, construction e mejora del mga water systems incluido el water treatment systems y el otro pa importante proyekto por medio de este hace bajo el caso del mga waterborne disease igual na diarrhea y otro pa sanitation related diseases por causa falta de acceso na limpio de agua. Man benepisyo el yaabla kantidad o proyekto el 8 barangay na syudad que tormento na supply de agua especialmente na llegada tiempo de soles. The city is a recipient of 16 million pesos worth of project to be implemented in 8 barangays in the city for waterless barangay for this year 2016. STL mga barangay di Kawit, Maasin, Mampang, Patalon, Recodo, Sinubong, Talon-Talon y Kinipot. Dante Amento, UNETV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Gihimo ang tinuig nga National Carabao Conference sa Muñoz, Nueva Ecija, din 500 ang misalmot nga gikan pa sa nagkalain-laing probinsya. Tumong niini nga mapauswag pa ang milk industry sa nasod, pinaagi sa pagtigom sa mga nahimong malampuson sa maong negosyo. Sumala pa sa Philippine Carabao Center, dako gikatabang ang gihimong komperensya sa mga nagsugod pa lamang sa maong industriya. Ani ang pahayag ni Arnel Del Barrio, ang Acting Executive Director sa Philippine Carabao Center, ug ni Ariel Viñas, usa ka negosyante. Para magkaroon ng sharing of technologies, no? Magkwentuhan, ano yung mga problema mo, baka ang solusyon nandiyan lang sa kapitbahay mo o sa katabi mo. So, ang tema natin ay yung nagsipag, nagnegosyo at nagtagumpay. Yung dati kong namamasukan na maghalo ng pastillas. Kung nakita ko yung boss ko kung paano siya nagtagumpay, kung paano siya yumaman. So nagka-idea ko na pag nagkaroon ako ng pamilya, anong aking bata. Uban sa wheat ug soybean, ikatulo ang dairy products sa mga produkto nga ginapalit diri sa Pilipinas. Maong ginapaningkamutan sa Philippine Carabao Center nga mapalambo pa ang milk production aron masustinihan ang konsumo sa gatas sa nasod. Suportado sa lokal nga kagamhanan sa Laguna ang pagtukod og farm school sa probinsya nga gilaumang makatabang sa pagpauswag sa sektor sa agrikultura sa nasod. Si Sherwin Kulubong alang sa detalye. Katatapos lamang mag-ani ng kanyang sariling palay ni Mang Rolando, isang magsasaka sa Siniluan, Laguna. At upang masustinihan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya, nagtatrabaho rin siya sa lupaing pagmamay-ari ng iba, kung saan nag-aani naman siya ng mga sariwang sibuyas. Isa lamang si Mang Rolando sa 70% mga magsasaka sa Siniluan na maaaring makinabang sakaling magkaroon na ng farm school sa kanilang lugar. Simula po June hanggang December, sibuyas po ang itinatanim. Bakit po? Kasi po yung dito po yung pagkapupala parang sa palaran kasi hinahayop. Sa farm school itinuturo ang mga makabagong pamamaraan sa pag-agrikultura, ganon din ang aquaculture at livestock. Kasi kailangan na maturuan natin sila ng bagong mga technology sa farming.
Bunso dito, plano ng magtayo ng ilang local official ang farm school sa kanilang lugar. Kapag nagkaroon tayo ng ibang alternative na technology o sabihin natin mga kaalaman pansakahan, mapalalaki dahil may mga karagdagang kaalaman na pwedeng gamitin ng ating mga magsasaka. Tama yon, itong 4th District ang pinakang malaking agricultural area dito sa Laguna. So kaya dapat ating i-develop, i-promote natin para makinabang ang mga farmers. Hinihikayat rin ni Senator Villar ang mga kabataan na mag-aral sa farm school nang magtungo ito sa Laguna Polytechnic State University sa Siniluan, Laguna. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. O na ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzat. Yes, Angel. Thank you, Monica. These are the news abroad. North Atlantic Treaty Organization or NATO Secretary General has expressed his confidence on working with incoming United States President Donald Trump. Clarence Shaughnessy has the news. NATO Secretary General Jens Stoltenberg welcomed President-elect Donald Trump as he seeks to reassure Europe of its enduring alliance with the U.S. Stoltenberg touted the decades of alliance between Atlantic neighbors and assured the alliance that the burden of security will be shared fairly by everyone. The partnership between Europe and the United States has been rock solid for almost 70 years. A partnership that has always received bipartisan support in the United States. And better burden sharing will make the transatlantic bond even stronger. Trump had campaigned for questioning the U.S. policies of defending NATO allies who are not spending as much for its own defenses, rising alarm from NATO countries that he might withdraw U.S. military and aids from smaller countries, especially at attempts of aggression from Russia. The NATO chief also touted the beginning of training for Iraqi forces by the alliance, signaling its importance in defeating ISIS. Training local forces is one of our best weapons in the fight against terrorism. This year alone, we have trained hundreds of Iraqi officers in Jordan, and we recently decided to extend our training and capacity building efforts into Iraq. This training is an important contribution to the fight against ISIL. In a sign of reversal from campaign rhetoric, both NATO Secretary and U.S.-elect Donald Trump on Friday expressed the importance of enduring alliance between NATO and U.S. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. Hungarian, Czech, and Slovak police joined Serbian police and army patrols along the Balkan countries' border with Bulgaria in bid to stem the flow of migrants attempting to reach wealthy EU countries. Serbia launched patrols combining police with military personnel in July. Reinforcements are now primarily intended to dissuade migrants who are often guided or transported by smugglers from entering Serbia and continuing toward Hungary. Balkan countries closed their borders to migrants in March after around 1 million people passed toward EU over the previous year. But hundreds trickle through each day and make their way to the fenced-off border between Serbia and Hungary. In other news, police in Bergen have uncovered what appears to be the biggest child abuse ring in Norwegian history. 51 men have been charged with rape and sexual assault against children in Norway following a year-long police operation named Operation Dark Room. Police say the men, who belong to several pedophile networks, come from all walks of life and have been communicating with each other on the so-called dark web. Authorities have registered 5,500 profiles in the case. The investigation began when a 14-year-old girl reported a 22-year-old man for sexual assault in September last year. Police found several suspicious items on the man's computer, including a contact list, which led the police to a number of unknown suspected pedophiles. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela.
Sisikapin ng powerhouse team BOC Transformers na mapanatili ang malinis na record hanggang sa susunod na eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Hello! Hello! Pinatunayan ng rookie team BOC Transformers na isa sila sa team to beat ngayong season matapos maitalang ika-6 na sunod na panalo noong nakaraang linggo kontra NHA Builders sa nalalapit na pagtatapos ng first round eliminations ng UNTV Cup. At sa pagsisimula ng second round elimination sa Disyembre, ayon kay BOC Head Coach Kenneth Captain Marvel Duremdes, mas lalo nila itong paghahandaan. 8 koponan lamang mula sa 13 ang aabante sa susunod na round kung saan magkakasagupa na ang top 4 team sa Group A at Group B. Well, iba na ang second round, no? Malalakas na yung team, especially dun sa Group A. But we will prepare hard, no? Kasi sayang itong record namin and it's carry over. So double job to, hard work, and kailangan namin ituloy itong laban ng Bureau of Customs para sa transformation. Samantala, iniaalay naman ng Transformers ang kanilang tagumpay kay Deputy Commissioner for the Internal Administration Arturo Lachica na namatay sa ambush noong nakaraang Webes. And we're motivated to play for our comrade, Deputy Commissioner Art Lachica. So ino-offer natin ng game sa kanya, and para sa kanya tong game na to. Alam mo, nandito kami again para i-reform, i-transform tong Bureau of Customs. Matatanda ang sinabi ni Customs Commissioner Nicanor Faildon na isa sa pangunahing dahilan ng pagsali ng BOC sa UNTV Cup ay upang ipakita ang kanilang sinseridad na baguhin ang imahe ng BOC at linisin ito sa korupsyon gaya ng iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halos 3 araw lamang bago paslangin si Commissioner Lachica, pinangunahan nito ang isang MOA signing na nagsusulong ng transparency sa ahensya. The fight against graft and corruption could not be done successfully by the singular effort of the Bureau of Customs. And hopefully, before the end of the term of the President, we will have a Bureau of Customs that everybody can be proud of. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Ang mga residente sa isang barangay sa Plaridel, Bulacan ang natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International dahil maging ang mga nakatira sa mga kalapit na lugar ay dumayo sa Barangay Banga First upang makapagkonsulta sa mga doktor at espesyalista ng libre. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Problema ng magkapatid na Michelle at Janet de Lima ang pagpapagamot nila at ng kanilang mga anak dahil sa kahirapan sa buhay. Si Janet ay 6 na buwan nang iniinda ang masakit na ngipin habang ang kanyang 6 na buwang gulang na anak naman ay may ubo, sipon at lagnat. Ganito rin ang kalagayan ni Michelle at ng kanyang 3 anak. Kaya naman laking tuwa ng mga ito nang mabalitaan ang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Banga First, Plaridel, Bulacan. Mula sa kanilang bahay sa Barangay Kabyawan, kalahating oras na naglakad ang magkapatid kasama ang kanilang mga anak patungo sa Barangay Banga First. Nagpunta po ako dito sa UNTV dahil nagpa-medical po ako at nagpa-dental dahil ilang buwan na po sumasakit ang ngipin ko. Magkaroon po ng libreng gamot. Binunutan po ako ng ngipin, isa po sa bagang. Alam niyo naman po, sa amin pong lahat na mahihirap, malaking bagay na po ito sa amin na mabigyan po kami ng libreng check-up at gamot para po sa mga bata. At maraming salamat po sa medical mission na ito ni Brother Eli po, Soriano. Samantala, nabigyan naman ng libreng salamin sa mata si Mang Berhilio na isang traffic law enforcer. Anya, 10 taon na siyang nagtitiis na walang salamin. Sapagkat nabalita namin na mayroong libreng medical mission dito. Nakapagpatingin ako sa mata na matagal na nagtitiis at ngayon ay nabigyan kami ng salamin
ganon din ang matingnan yung aming kalagayan, kalusugan. Umabot sa mahigit 1,000 residente sa Barangay Banga at mga kalapit na lugar ang natulungan sa libreng medikal, dental at optical consultation, nakapagpa-laboratory test, nabigyan ng libreng gamot at mayroon ding mga nakapagpagupit ng libre. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ginanap na medical mission para po matulungan ang aming mga kabarangay, kabaryo at sa loob po ng Plaridel, Bulacan. Hindi lamang po ito para sa aming barangay kundi para sa buong Plaridel. Kay Brad Eli Soriano at kay Brad Daniel Razon para sa isang napakalaking medical libreng gamutan dito sa aming barangay. Maraming salamat po rin sa Kamanggagawa Foundation Incorporated, ADD Foundation International. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Yeah. Usapang salamin kasi tayo. Hindi kasi sabi mo si tatay, 10 years, di ba? Nagtiis ng walang salamin. Kasi yung iba akala na napakamahal magpakonsulta, mahirap magpagawa ng salamin, pero pagka dumarating yung mga medical mission natin, di ba? Talagang libre po iyon, yung frame, lahat. Bibigay ng libre. Ako, nakalibre ako. Yun. Libre? Oo. Mas malinaw to sa binili ko. Kailan ba yung susunod? Yung pinagawa ko na nakaraan kasi, parang nag-iba yata yung grado, parang lumabo na. Oo. Kasi nagpasukat ako, yun, nakalibre ako kay kuya. Ang ganda. Ang linaw kaya. Napakalinaw. Kailan ba yung susunod? Kasi pag malayo, yan, nabulabo niya, hindi ko makita pag mukha ko dyan. Yung letra. Ako naman ang bumato ko kaya ako naka-contact lens kasi malabo rin mata ko. Kailan ba yung susunod na pag ganyan, napakalinaw, parang wow. Di ba? Pwede rin ba akong dyan? Oo naman. Magpakonsulta at manghingi ng frame na libre. Di ba? Basta tsatsaga-tsaga ka lang. Ang ganda nga sa akin, no? Maganda nga. Diba? Kasi yung dati ba yung nawala? Nawala. Hindi, nawala. Tapos kaya nga sabi ng asawa ko, lagi mo lagi ng pangalan. Para alam na sa'yo. Pag may nakakuha, alam na sa'yo ibabalik. Ang ganda ng ito. At yan po ang mga humahataw na balitang araw po ng Martes, November 22, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jusoy. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. La 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 la.